Okay, so good morning. Ngayon ay July 13 at mag-alas 6 ng umaga. So mag-harvest tayo. So hindi yan yung i-harvest natin. Pero ito yung tanim natin nung June 20. Hindi ko lang nalagyan ng date. Pero yan, kung mapansin nyo, yung nilagay ko mga tape dati, medyo umurong na. Ayun, medyo umurong kasi nga sa hangin. So, temporary lang yan. So, mag-isip tayo ng better solution. Pero sa nakikita ko, itong ganitong setup, kahit hindi naman siya nakabisagra, hindi naman siya nahuhulog. Yan. Kasi pinatong ko lang yan di ba nasira. So, iniisip ko kasi baka sa sobrang lakas ng hangin, mahulog siya. Hindi naman. Ilang araw na rin siya dyan. Pero, syempre, mas maganda pa rin kung secure siya. Siguro kahit lagyan lang ng mga extension dito, doon, kabila, para lang mapigilan siya kung babagsak siya. Pero sa susunod na na yun, mga design, yung ilalagay na natin dito. So ayan yung tanim natin. So kung noong 20 yan, mga lang yan, 20, may bubuyog, sorry. May bubuyog. Naatake ako ng bubuyog. Nasaan na yun? Nawala na. Ayan. Pero at least may bubuyog. Siguro na-attract siya dun sa halaman natin. Sa mga bulaklak. Ayan. So mga 22 days old yan. So goods naman. So ang pupuntahan talaga natin is ito. Kung mapansin nyo, bawas na. Kasi kahapon, nag-early harvest na ako dyan. At saka, actually, maaga pa yung pag-harvest natin ngayon kasi 1 week pa bago talaga ang harvest date niyan. Yan yung tinanim natin nung June 6. Wait lang. Ayaw mag-focus. Ayan, June 6. So, i-harvest na natin sila. Kasi nagkaroon ng, alam nyo naman, nagkaroon ng problema yung isang box natin ton. So, talagang na kulangan tayo ng supply. Kaya, ayan, napilitan ako kahapon mag-harvest ng ilang peraso. So, parang 4 kinuha ko dito, tapos 4 dun sa kabilang taniman. So, 8. Although, ang kailangan 12. O, yun lang muna ang kinuha natin. Kasi nga, hindi pa rin talaga sila ready. So, ngayon, pipili lang ulit tayo ng maganda-ganda. So, mapansin nyo, tignan lang kung nakikita sa video. Pero ayan, medyo basa. Ayun medyo basa. Kita naman pala sa video. Kasi nga maulan yung angge. So kahit nilagyan ko siya ng ganyan, ng alambre, nababasa pa rin siya. Sa observation ko rin, yung doon sa dulo, nahuhulog, tumatama dito sa net, tapos minsan napupunta dito sa halaman pag humahangin ng malakas. Ayan. Anyway, hindi ko lang alam kung makakapili tayo ng dosing magaganda dito. Kasi nga, hindi pa talaga sila ready. Ayun na, may mga malalaki naman. Yung kinuha ko dyan, yung mga malalaki na. Sa nakikita ko, dito banda yung mas malalaki. Yung nutrient nito, hindi ko sure kung Nutri-Hydro pa to o Kiss Solution na. Pero yun, Kiss Solution na. Hindi ko na kasi nilalagyan ng label. Siguro, improve natin yung ganun natin sa susunod. Para at least alam natin kung ano ba yung nilagay nating nutrient solution. Sa nutrient solution naman, 90 ml A and B. Tapos mga 7 to 8 ml yung pH down. Nakita nyo naman. Pero mataas kasi yung tubig niya. Tulad yung sinasabi ko. Ayan. So, siguro banda dito tayo kukuha. Malamang kuha din ako ng kaunti dito. Para hindi lang sila magkumpul-kumpul. Kasi nga, mataas ang humidity. Pag mataas ang humidity ay talamak ang fungus. So, tingnan natin ang ating parameters sa ngayon. So, nasa 84 ang humidity at ang temperature is 26. So, good. Good naman temperature. So, dito naman, sa isang tanim natin nung June 13, ito ay ginamitan natin ng Master Blend lettuce formula. Tapos, ito ay Kiss Solution. Yan. So, ang tanong, ano mas maganda? Parehas lang. Parehas lang sila.
Talagang from time to time nagkakaroon ng problema. So, inaayos na natin yun unti-unti. Based sa kung anong kaya natin at kung anong meron tayo. Kasi tulad ng sabi ko sa inyo, hindi naman kailangan munang gumastos ng malaki. Hanggat maaari, lalo na't wala ka rin namang pera tulad ko. Pero kung may pera ka, mas maganda talaga magpa-setup. So, kaysa patungan na, yan, mga paso-paso, talagang magkaroon ka ng maayos na patungan. Pero syempre, maayos na patungan, gagastos ka. Yun lang naman sinasabi ko. Kung may pera, walang problema. Kasi tulad ng binanggit ko sa inyo, kung styrobox ng pag-uusapan natin, ayan, yung isang box na yan. Sabihin natin, ang mabenta mo dyan is 10 peraso lang at hindi 15. Kasi yung 5, hindi masyadong maganda yung tubo. Yung 10 peraso mo na yun, kung mabibenta mo yun ng 35 isa, is bawi ka na, unang harvest mo pa lang, bawi ka na agad dun sa box. So, medyo hindi pa ROI yun kasi siyempre gumamit ka pa ng nutrient solution. Sabihin natin na ang talagang isang setup mo sa 15, kasama box, sabihin na 350 yung box. Tapos yung mga tanim mo is mag-i-invest ka dyan ng mga 10 piso. So, 150. 500 pesos. So, dalawang harvest bago ka maka-ROI sa isang box. So, ganun din naman sa iba. Ayan. Ganun din naman yan kahit madami. So, kailangan mo lang talaga maibenta. So, yun lang. Mag-harvest ako. Tapos mag-walking na lang din muna ako. Medyo naka-recover na tayo sa pilay. Pero meron pa rin eh. Pero goods naman maglakad-lakad. That's it. See you next update. Nga pala. Itong oak leaf ko na ruksay. Hindi pa yan pwede harvest. Sa ibang araw na lang siguro. Yun lang. Bye-bye.